Yung pagde-deploy ng flares, Wengay, countermeasure yan para iligaw yung missile na nakaumang sa isang eroplano, no? Sa isang fighter jet. Ang mga missile kasi, heat-seeking. Yes. Yung bang tinatarget ito, mainit na bagay eh. Ang isang fighter jet po hindi ho lumilipad nang wala po nitong flare na ito, mga kapuso. Yes. Binabanggit natin ito, mga kapuso, dahil may panibagong insidente po na nangyari dito po sa West Philippine Sea. August 8. Oo, yung ating fighter jet na nagpapatrolya dun sa ating exclusive economic zone, sila'y pinakawalan ng, tinutukan ba? Pinutukan ng flare? Ano bang? Nagpakawala ng flare. Nagpakawala ng flare yung sa mga ruta ng aircraft ng Philippine Air Force. yung dalawang Chinese fighter jets po, mga kapuso, dun sa lugar. Hindi natin alam kung ano ang intensyon ng mga Chino doon sa kanilang ginawa, pero agad itong umani ng pagkundina kay Presidente Bongbong Marcos, no? Kung dati mga laser lang, tinutubig-tubig lang tayo. Ba ngayon iba na. Nag-level up na. At pati fighter jets po nila ginagamit na para tayo po ibardagulin. Tsaka parang ano Diyan yun po sa West Philippine Sea. Karaniwan yung ginagamit yung sa panahon ng digmaan. Kaya nga Diba? Hindi naman tayo at war. Gamitin? Gamitin to sa atin. At ang sisti rito, Weng, tayo raw ng himasok. Yun ang binabanggit nila dahil meron daw silang parang exercise dun eh. Oo. Di ba? Nagpa-practice daw sila doon. So mabay tayong sa lahat. ating pang exclusive economic zone ginawa, no? Nagpa-practice sila doon. So tayo nang himasok, parang feeling agitated sila. Yes. Nagpakawala ho sila ng flare, mga kapuso, no? Ano ba ang repercussion? Yeah. Pero sabi ng ating presidente, diplomatic pa rin tayo. Pero reckless ang sabi niya. Reckless yung ginawa ng Chinese PLA. Air Force ng People's Liberation Army ng China. Ang sa akin lang, Joel, ganito. Di ba nagkasundo na yung dalawang panig? Na meron na channel? Meron ng channel, mag-uusap ang dalawang panig. At actually, sabi nga ng Pilipinas, hindi kami magpapaalam sa inyo pag meron kaming mission sa aming exclusive economic zone. Kasi karapatan po natin yon. Pero bakit sa kabilang banda, ginagawa ito ng China? Pangalawa, bago pa man nangyari ito, binaligtad ng China yung mga napagkasunduan. Hindi ba't sinasabi nila, ay hindi magpapaalam daw tayo sa kanila bago tayo gumawa ng misyon sa West Philippine Sea? Meron silang pag-uusap, pero iba sinasabi ng ating panig at yung panig nila. No? So, at hindi sa magkatugma. Lahat, iba lang yung salita. Pati sa gawa, binabaliktad niyo po kami. Kaya nga, diba? Isa lang malinaw dito, Weng, wala silang kwentang kausap talaga. Walang palabra di honor. Walang kwentang kausap. Si Rowena Salvacion po yan. Sa po si Joel Rezobel. Hanggang alas 9 po kami ni Weng, kaya magkakauntaan tayo sa Himpapawid Palatuntunan. Saksi sa Double B! Kunin na natin ang punto de vista, no, ng ating kaibigang International Security Analyst, founding president po ng International Development and Security Cooperation, si Dr. Chester Cabalsa, dito sa panibagong insidente na ito sa Bajo de Masinloc, mga kapuso. No? Dr. Cabalsa, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, sir. Good morning. Magandang umaga, Sir Joel and Ma'am Weng. Maraming salamat sa pag-imbita mo nito. Salamat po sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. Anong repercussion? Players na itong pinakawalan diyan po sa ating exclusive economic zone. Alam nyo po, ang China umaatake ng multi-domain. No? Sinubukan na nila yung sa karagatan, sa cyber, ngayon naman sa kalangitan. No? Because of course yung bagong insidente na nangyari sa Bajo de Masinloc na ito kakaiba sa mga ginawa nila ngayon, no? Dahil up in the sky ang ginawa yung pagbagsak ng mga flares sa ating Philippine Air Force, dahil nga sinubukan natin yung nag-eksperimento tayo na sinubukan naman natin yung panghipapawid, no? Yung pagtulong doon sa ating mga tropa. Pero ganun pa man, talagang nanghihimasok ang China sa ating teritoryo kahit na nagkaroon na ng iba't ibang mekanismo para sana mapigilan sila sa kanilang ginagawa. Ang nakita kong mga dahilan kung bakit nila ginawa ito, sunod-sunod kasi yung multi-nation partnerships ng Pilipinas, no, sa freedom of navigation and overflight. Natatandaan ko dumating yung mga Pranses doon sa Pegasus 24 nila, nakasakay ako sa kanilang mga eroplano at sa pagkakataong ito gusto rin ipakita ni China siguro na
palakas din ang kanilang Air Force. At dahil nga, of course, no, pangalawa ay yung dahil nagbago yung, actually hindi na rin bago inaaral na ngayon ng mga armed forces sa buong mundo yung multi-domain poly attack, no, na tinatawag nila, kung saan sunod-sunod yung air, water, land, cyber, pati nga space, kaya pa yan, no? So ito yung 5 domains kasi na kaya nilang mag-atake, no? Definitely, it's a show of force coming from China, which I think is very illegal, no? Dahil unang-una, nasa teritoryo kasi natin yun. Lalong-lalo na yung Bajo de Masinloc dahil kasama yun doon sa naipanalo natin kaso noong 2016 na sa ngayon, illegal occupation yung ginagawa ni China since 2012. At hindi natin, ibig sabihin kung ano kasi yung nasa karagatan, pati doon sa air identification defense zone, yun yung nasa taas nung Bajo de Masinloc, pag-aari ng Pilipinas yun. Dr. Cabalsa, ganito lang sa akin. Kahit sabi ko nga kay Joel kanina, parang ang hirap po na makipag-ugnayan o makipagkasundo sa China kasi pag nag-usap, nagkasundo, days after, iba yung sasabihin, iba yung gagawin. Paano ba natin ilulugar ang sarili natin sa China sa ganitong punto na parang iba yung ginagawa ng tauhan nila sa West Philippine Sea, iba yung mga diplomatic officials nila, kagaya ng mga foreign ministers nila nagpupunta dito at ng kanilang ambassador. Meron bang instance, pwede ba yung nangyayari ng hindi alam ng kanilang tao sa ground, yung pinagsasabi at pinagkakasundo ng kanilang top officials? Alam nila yan kasi ang pinakamataas sa kanila lahat yung Chinese Communist Party. Isa yung nagdidikta kung anong gagawin ni Xi Jinping, ng mga leader nila at ng kanilang mga diplomat at ng kanilang military. Pero definitely, minsan kasi iba rin yung high-level talks, diplomatic words kasi yan, iba rin yung on the ground. No? Pero sa pagkakaalam ko, dahil sa political system ng China, isa lang yung nagdidikta sa kanila. Alam ng kabuuan ng Politburo ng China yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea natin. So ibig sabihin po, diskarte nila ito, yung guluhin tayo ng iba yung sasabihin, iba yung pakikipagkasundo sa Philippine government. Pagpapakitang tao Yes po. sa pakipag-usap, pero pagtalikod mo, Iba gawa. titirahin ka naman. Tama po. At ang hindi rin ka nais-nais dito sa pag-uusap at diskurso na ito, mayroon din tayong mga analyst na pinagtitibay nila yung ginagawa ni China at sinasabi na kinakailangan si China rin ay sumama sa mga ganitong mga pagtitipon, no? Marami akong nababasa at kilala ko rin sila na yun ang mga sinasabi nila. Ibig sabihin, nagagamit din sila sa propaganda ni China pagdating sa mga ganitong sitwasyon at hindi yun maganda para sa atin dahil ang gusto sana natin magkaroon tayo ng unified narrative. At pangalawa, labag din ito doon sa mga estratehiya, doktrina at mga batas natin dahil nga pinapalakas nga natin yung ating estratehiya na sumasang-ayon doon sa international rules-based norms at doon sa collective deterrence na ginagawa natin ngayon. At akalain nyo nung nakaraang mga linggo lamang, kasama natin si Vietnam na nag-joint sale. No? At ginaya natin yung mga, sinimulate natin lahat yung mga ginawa ni China, nag-water cannon, maritime exercises tayo para pang depensa natin kung in case gawin ni China ngayon. Kaso nag-iba ngayon. Dati ang pinaghahandaan natin yung karagatan. Ngayon, umakyat na sila sa langit, no? Doon sa mga sa sky. So, yun yung dapat i-rehearse pa natin in the future. Kaya nga, doon sa mga ibang interviews ko, sinasabi ko, baka ma-expect natin may mga dogfights tayo in the future. Kasi yun yung next reason na gagawin nila. Ano pong ibig sabihin yung dogfights? Yung dogfights kasi yan yung mga labanan ng mga eroplano sa kalangitan. Na nakita natin nung World War II. Pilipinas o lalo-lalo na nung World War II. At sayang kasi ang mahal po kasi ng mga ini-invest natin doon sa military modernization natin. Ito nga yung Black Hawk natin, by 2026, yung Philippine Air Force
ang Pilipinas ang biggest operator ng Black Hawk in the world by 2026. Ngayon, kung sisirain din lang naman yun, sayang yung pera natin. These are people's money, public investments po ito, taxes natin ito. What do you Kaya mean, hindi what do you tayo- mean sisirain, Doc? Kung sisirain ng Kung sakaling magkaroon ng dogfight in the future, okay. kasi nga ang isa sa mga eksperimento na iniisip natin, kasi nga nagkakalabuan dyan sa karagatan para doon sa resupply mission natin, is to do it up on air. Mhm. Kaso, ganyan ngayon ang tiran ni China ngayon. Tatapatan din nila tayo, no? Kasi ang sinasabi nila sa lumalabas na mga interviews nila ay tayo daw yung nang iistorbo doon sa kanilang military Air Force exercise. Kaya nila tayo tinabunan ng mga nila ng nitong mufflers nila. So, in other words, narrative wars din yung kalaban natin dito, Mhm. no? And it has to yung tanong niyo napakaganda po kanina paano ito mare-resolve at ang sinasabi niyo mapagkakatiwalaan pa ba natin si China? Oo. Alam niyo nag-lecture ako nung last week sa airborne natin, no? Sa Philippine Army. Ang training kasi nila yan is how to tame, no, yung opponent. Isang strategiya rin yun na nakita ko na pwede rin na, of course, no, we're trying to, kasi nga kung tatapatan mo, kaya nga ang sabi ng presidente, diplomasya pa rin tayo. diplomasya pa rin tayo nung wina-water cannon na tayo ng China at sinasabi na, ba't hindi natin gawin? Hindi natin gagawin yun dahil advocate and bearer tayo ng Maritime Rule Space Norm. Mhm. Ngayon, kung ganun din ang gagawin nila sa kalangitan at sa iba pang mga domains natin para magulo yung teritoryo natin, then let's find alternative ways. We can tame them by, of course, still engaging with them. Kasi nakita natin yung modelo na yun. Ginawa ni Vietnam yan for the longest time. Tapos naging fruitful naman yung engagement nila. No? At it takes time. It takes time to do that. Pero of course, we have to be very wise in doing that. Ayoko lang isipin, Dr. Cabalsa and Joel, na sabi niyo it takes time, na aabot muna tayo sa worst scenario bago maabot natin yung takes time na yon, yung punto na magkakasundo eventually na maayos ang Pilipinas at China. Yun talaga mabubuo yung tiwala sa isa't isa. I agree po. Matagal eh. Matagal. na eh. So, ibig sabihin Matagal talagang po. dadaanan natin yung painful process ng dalawang bansa bago tayo humantong sa punto na mapapagkatiwalaan na natin ang salita ng China. Parang parang kinakailangan umabot sa sa gulo Oo. bago maabot yung inaasahan nating magkakaroon ng maayos na pagresolba Totoo. nitong kasong ito. Pero ako nagkamali ako na akalawing Ano? Ano ba yun? Ang akala ko nung nakipagsanib puwersa na tayo doon sa ating mga defense allies, ang Oo. Amerika, Australia, dyan ang pati nga Canada, Japan, sumali na rin, di ba? Doon sa mga joint exercises na ito. Pero parang lalong naging agresibo China. Di ba? Parang hindi sila natakot. Lalo silang tumapang. Para lalo pang tumapang. Doc, ano ba yan? Strategy nila, nagtatapang-tapangan ba o talaga matapang itong mga to? Alam niyo, Sir Joel at saka Ma'am Gwen, kaya sila nagbe-behave ng gayon kasi wala pa namang conflict. I mean, of course, no? Parang nagbi-build tayo ng wall. So, ang ginawa nating pampataas ng wall natin yung pwersa kasama yung mga like-minded countries natin, no? Of course, nagbi-military exercise. Exercise pa rin naman ito. Pinaghahandaan natin. Wala pa tayo doon sa actual kumbaga readiness and preparation pa lang itong mga ginagawa natin. Ang real score ay, of course, ito yung sinasabi ng mga makatotohanang scenario. Yung the world is anarchic. Talagang pag nagkagulo. Kasi doon mo matitest ngayon lahat ng doktrina, estratehiya at equipment and of course yung collective deterrence na yan. Ngayon,
China versus all. Kasi halos lahat ng bansa nandito sa atin na. Halos kumampi na sa Pilipinas. Kaya nga medyo, in a way, parang ano yan sa political psychology, reverse psychology yung ginawa ni China, no? Sinusubukan pa niya tayo hanggang sa tinitignan din niya kung ano ang kayang ibigay pa ng mga kakampi natin at ano yung gagawin pa nila. So, sa ngayon, wala pa tayo. Sa ngayon, tatlo Yes, ma'am. yung pronged ng, kumbaga, tensyon natin. Ayoko sabihin na laban sa China. Meron na tayong air. Tension. Oo, Yeah, matagal air. na yung dagat. At saka yung narrative. Yes po. Yun Kaya ang nga, tatlong inaaral- laban natin sa China. Tama po. Kaya nga inaaral natin ngayon yung cognitive warfare kasi pautakan yan at saka yung naratibo. No? Nandun tayo at saka si China hindi yan lalaban ng todo-todo kasi alam niya hindi pa siya handa. O, ganon? Lalaban yan hindi siya handa dahil unang-una magastos para sa kanya yan. Alam niyo naman ang Chinese economy ngayon hindi maganda ang takbo. Imagine niyo yung pag pinagsama-sama natin ang lakas ng puwersa at ekonomiya ng lahat ng kakampi natin, nandyan ang Estados Unidos, Australia, Japan, and some European countries, at saka lahat pa ng gustong kumampi sa atin, it's bigger than China. So, hindi niya So, kayang alam ni i-sustain. Hindi kayang i-sustain yan, no? Kasi pag yung mga kakampi natin lumaban din para sa atin, kaya niyang i-sustain, no? Kaya nating i-sustain yung protracted warfare. But definitely, China will try to be merciless to us, no? But kung todo-todo naman ang suporta ng mga kakampi natin sa atin when the time comes, alam ko naman lalaban. At alam ko naman ng Pilipino, matatapang ang mga yan, lalabang talaga sila. Nihintay na nga lang po ng mga Pilipino yung go signal po ng ating gobyerno. Pero yun na lang actually hinihintay kasi mainit na. Mainit na rin po. Pero ito ayan sa naman ginagawa. siyempre natin Oo na naman. paabuti sa ganong punto. Yes po. Anyway. Dr. Cabalsa, salamat sa oras ha. Mag-ingat ka. Sir, thank you. Maraming salamat po. Si Dr. Chester Cabalsa, International Security Analyst, Founding President, International Development and Security Cooperation. Now,